Isa sa mahirap sa baklad kapag magtitibaw ka ng hating gabi na dahil kailangan mo na magpuyat. Kahit na sobrang pagod ay kailangan talaga gumising para puntahan itong baklad para tingnan kung meron itong huli. Minsan may pagkakataon pa na sobrang hirap na bumangon at pagdating mo pa dito sa baklad ay wala kahit isang huli. Buti na lang nga ngayon dahil dito pa lang sa maliit na bunuan ay meron na akong nakitang ilang mga samaral. Dahil nga ito ay kukunti lang naman kaya hindi na ako pumasok sa bunuan, sinungkit ko na lang ito ng silo. Nang nakuha ko na lahat ay pumunta naman ako dito sa malaking bunuan at pagpasok ko nga, meron akong nakitang maliliit na hito. Ito ay papabayaan ko na lang dahil makakalabas naman ito. Meron din akong nakitang ilang pirasong samaral at may isang pirasong tagpian. Ito talaga yung kadalasan pumapasok sa aming baklad. Kapag walang banak, meron namang samaral. Kung ito ay ibebenta, mas magandang presyo ng samaral kumpara sa banak dahil ito ay binibili na ng per kilo. Pero kami naman ay hindi namimili dahil kung ano lang yung pumasok sa baklad ay masaya na kami. Ito ay madaling hulihin dahil kapag gabi ito ay maamo. Kaya lang kailangan pa rin mag-ingat dahil sobrang sakit nito makatinik. Ito ay lumalaki rin at umaabot din ito ng ilang kilo. Kaya lang bihira ang nakakapasok dito sa baklad na malalaki, kadalasan katamtaman lang. Ganitong mga isda ang napakasarap talagang pang-ulam, prito, gata at sinabawan. Noon hanggang tingin-tingin lang kami kapag wala kaming pambili, pero ngayon ay araw-araw na naming ulam. Hindi rin naman madali dahil sa umpisa ay napakahirap talaga gumawa ng baklad. At sa pagtibaw naman ay kailangan naman magpuyat. Pero ganoon naman talaga ang buhay, kailangan paghirapan para magkaroon ka. Tulad nga ngayon sa isang oras na pagtibaw ay maghapon naman naming mapapakinabangan. Magaganda yung nakuha kong isda ngayon kahit na hindi marami pero medyo malalaki naman.